Dominant Protector. Credit to the author. 5,631-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tumawa si Dustin at nakisabay sa pagtugtog, "Ano Terence? Anong paaralan ng Percival? Mga basura lang sila. Paano sila maihahambing sa atin ngayon? Master Zhou, kung gusto mo, magagawa mo ang anumang gusto mo. Hindi kaaya-ayang pakinggan ang mga sinabi ni Matandang Chen. Linford, wala kang dapat ipag-alala." Ngumiti si Jianfeng kay Terence, "Hindi sinabi ni Matandang Chen na basura ka. Sinabi niya na basura ka lang. Huwag mo siyang intindihin ng mali." Dalawang basura, bahagyang ngumiti si Terence, gumapang lang ba sila palabas mula sa isang tambak ng basura pagkatapos kumain ng mga chips na patay na ang utak? Ang baho talaga. Sina Jianfeng at Dustin ay parehong nasa maagang yugto ng mistiko na kaharian ng pag-akyat, at hindi nila pinigilan ang kanilang aura. Akala nila ay kaya nilang supalan si Terence, ngunit tila hindi ito naapektuhan. Kinutsapan niya sila bilang ganti. Lahat sila ay mga taong natalo na kay Terence dati, kung tutuusin ang kanilang galit ay lubos na hung-up habang iniisip nila kung gaano kamisteryoso si Terence. Sa katunayan, masakit ang ulo ni Terence ngayon. Hindi ito dahil kina Jianfeng at Dustin, na parehong nasa maagang yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Walang pakialam si Terence sa kanilang lakas. Ang susi ay sina Jianfeng at Dustin ang naging mga taga-suporta ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat. Nangangahulugan ito na ang asul na ahas ay ginamit para sa mga eksperimento. Hindi niya alam kung patay na ito o hindi. Kung patay na ito, ang mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat ay mababaliw muli. Kung tungkol sa kung ginamit nga ba talaga ng dalawa ang asul na ahas upang maabot ang maagang yugto ng Mystic Ascension, hindi ito pinagdudahan ni Terence. Pareho silang may aura ng isang halimaw sa dagat. Hindi ito malakas, ngunit hindi maaaring magkamali ang pakiramdam ni Terence. Hindi napansin ni Danny ang hindi maipaliwanag na takot sa puso ni Jianfeng at Dustin. Nakita lamang niya ang makapangyarihang aura ni Jianfeng at Dustin, na hindi mas mababa kaysa sa hindi magagipong sinaunang panahon. Sa katunayan, mas malakas pa sila. May mga taong tumatalon pa rin palabas ng lumilipad na platito sa kalangitan. Bagamat walang mga tagapagtanim ng yugto ng profound sa kanila, lahat sila ay mga masters ng bagong silang na yugto ng kaluluwa. Mayroong humigit kumulang 4 hanggang 500 sa kanila. Wala siyang ideya kung paano kayang magkasya ng metal disc, na hindi naman mukhang napakalaki, ang napakaraming tao. Sa kanila, mayroong hindi bababa sa 100 tao na kapantay ni Danny. 100 peak nascent soul realm cultivators. Ang ganitong kahangahangang lakas ay sapat na upang walisin ang lahat ng sektang naruroon. Ha. Ang ating sekta ng pagbubukas ng langit ay mayroon ding mahalagang desisyon na iaanunsyo. Gayunpaman, hindi ito ang pagsali sa ibang sekta, kundi ang pagsanib sa sentral, at pagbuo ng isang bagong sekta ng pagbubukas ng langit sa sentral. Tumawa si Danny habang ibinabalita ang balita. Hindi na siya makapaghintay na makarating sa mahiwagang yugto ng pag-akyat matapos makita ang napakaraming mahiwagang kapangyarihan sa yugto ng pag-akyat na sunod-sunod na lumilitaw. Hindi siya naniwala noong una, ngunit ang paglitaw ni Jianfeng at Dustin ay nagpaisip sa kanya na may napakataas na posibilidad na matagumpay niyang maabot ang mahiwagang yugto ng pag-akyat. Basta't sasali ka sa Central, maaari kang maging isang profound stage cultivator. Hindi napigilan ni Danny ang gayong tukso, at napakakaunting tao ang makakapigil. Sumulyap si Terence sa nasa sabik na si Danyan, at agad na naunawaan ang maraming bagay. Hindi lang niya sinubukang bumili ng oras, sinusubukan niyang bumili ng oras para sa naliwanagang duji ng sekta ng Chen Kun sa simula pa lang, kundi bumibili rin siya ng oras para sa kanyang sarili. Bukod doon, pinaghihinalaan din ni Terence na si Danny ay sangkot sa pagbihag ng mga Royal Sea Beast ng Central. Kung hindi magiging ganoon kakalma si Danny tungkol sa lakas ni Jianfeng at Dustin. Danny, nakipagsabuatan ka ba kay Central noong unang panahon at tinulungan mo silang hulihin ang mga Royal Sea Beast sa walang katapusang dagat? Biglang tanong ni Terence.
Bahagyang nagulat si Danny, ngunit pagkatapos ay tumawa siya ng may kalokohan at sinabi, hindi ako sumali sa Central noong una. Kamakailan ko lang nakausap ang batang Panginoon na si Zhu. Kailangan kong magpasalamat sa lahat ng ito. Kung hindi dahil sa pag-usbong ng Green Cloud School, hindi ko sana kailangang maghanda para sa mga maulan na araw. Kung hindi ako nakaramdam ng pananakot mula sa iyo, maaaring hindi ko nakuha ang pagkakataong ito na makapasok sa profound stage. Kamakailan lang. Ang tinutukoy mo ay ang panahon bago tayo nang huli ng mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat, tama ba? Tumingin si Terence kina Janpeng at Dustin at sumanghal, nagkataon lang ang oras ng paghuli ng mga Royal Sea Beast. Huwag mong sabihin na hindi ikaw ang nasa likod nito. Malamang na ikaw ang nag-udyok sa dalawang bagong silang na Soul Stage Masters mula sa Universe Sect at sa Five Element Sect, tama ba? Nabigla si Chida. Hindi niya alam kung paano nalagpasan ni Terence ang lahat ng ito, pero gaya ng sinabi ni Terence, siya ang may hawak ng mga kontrol sa likod ng mga pangyayari. Pero tila walang koneksyon ang mga bagay na ito, at walang anumang pahiwatig na maiiwan. Paano malalaman ni Terence? Unti-unting nag-aayos ang isip ni Terence. Noong una ay hindi niya sana maiugnay ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit nang makita niya sina Danny at Janpeng na nagtutulungan, dahan-dahan niya itong itinulak pabalik at napagtanto ang maraming bagay na hindi niya naisip noon. Nang makitang walang sinabi si Donnie, nagpatuloy si Terence, palihim mong ipinaalam sa Central ang tungkol sa oras na 10 kaming nangangaso ng mga halimaw sa dagat. Dahil inaabala natin ang mga halimaw sa dagat, hindi masyadong makakakuha ng atensyon ang Central kapag hinuhuli nila ang mga maharlikang halimaw sa dagat. Kasabay nito, maaari rin nilang isisi sa atin ang Royal Sea Beast Clan at idirekta sa atin ang sakuna. Hindi maiwasang magtinginan sina Dawis Duji at Ziggy, ang dalawang magkaalyadong nag-aaway na. Ang totoo ay gaya ng sinabi ni Terence, nagpadala sila ng dalawang bagong silang na Soul Cultivator dahil sa pang-aasar ni Donnie. Isa pa, malinaw na sinabi ni Daniel na si Terence ay hindi kayang hawakan, kaya hindi ganoon kadaling harapin ang Thousand Blade Sect at Snow Sword Sect, tinatanggal ang mga pakpak ni Terence habang inilalabas din ang kanyang galit. Malamig na ngumiti si Terence at sinuyod ang silid. Hulaan ko, hinikayat mo ang sekta ng universo at ang sekta ng 5 elemento na pahinain sila, di ba? Magandang plano ito na kayang pumatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Kahit ano pa ang mangyari, hindi mo lang matutulungan ang operasyon ng Central, kundi mapapahina mo rin ang lakas ng sekta ng Chenkon at ng sekta ng 5 elemento habang nakikipagkaibigan sa kanila. Kasabay nito, maaari mong atakihin ang lahat ng 10 maliliit na sekta at pamilya. Ang pagkabihag sa maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ay tiyak na magdudulot ng kaguluhan sa mga halimaw sa dagat. Ito ang plano mo. Kung walang aksidente, maliban sa mga tao sa gitna, ang iba ay malilibing sa walang katapusang dagat. Nagkagulo ang lahat. Hindi ka panipaniwala ang mga sinabi ni Terence, ngunit may katuturan ang mga ito. Kung hindi dahil kay Terence, ang resulta ay magiging katulad ng sinabi niya. Lahat ng papasok sa walang katapusang dagat ay ililibing ng mga marahas na halimaw sa dagat. Kung ganito talaga ang magiging takbo ng mga bagay-bagay, mas madali para sa sekta ng tagapaliwanag ng langit na sakupin ang maliit na Jiangho ng sinaunang panahon. Hanggat kaya nilang patayin ang immortal na si Duna ng sekta ng Chenkon, halos walang magiging hadlang. 5,632. Hindi na kinailangang gumawa ng kahit ano ang Central, dahil isa sa mga kondisyon para makasali si Danny sa Central at matulungan ang Central na mahuli ang asul na ahas ay ang pangako ni Janpeng na tutulungan siyang maging master ng profound stage. Sa kasamaang palad, sinira ni Terence ang lahat ng panloob na plano ni Chi, at ang paglitaw ni Trevor at ng walang talo na si Taigo ay mas lalong hindi inaasahan, kaya ang tanging nasabi na lang ng panloob na bahagi ni Chi ay ang pagsanib ng sekta ng pagbubukas ng langit sa Central, na bumuo ng isang kakaibang sekta ng pagbubukas ng langit sa Central. Ang daming kalokohan. Dumilim ang mukha ni Danny. Sinabi na sa kanya ni Terence ang buong katotohanan, pero hindi niya ito basta-basta aaminin. Tutal, gusto pa rin niyang pamunuan ang lahat ng sekta sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, at naroon pa rin ang mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat na sangkot. Walang makakasiguro kung maririnig ito ng mga halimaw sa dagat.
Hindi matatalo na sinaunang tao, hindi ba't lagi kang nagmamadaling homanin ang ating Central Heaven Opening Sect? Paano ka naging PP? Matapos sawayin si Terence, binago ni Danny ang usapan at hinamon ang walang talong Tego. Malamig na tiningnan ni Invincible Primordial si Danny at sinabing, hinihintay ko ang huling sasabihin mo. Handa ka na bang mamatay? Malalaman natin kung sino ang malapit ng mamatay. Napangiti si Danny ng mapanokso. Humarap siya kay Janfeng at sinabing, Elder Zhou, guluhin pa kita sa walang ingat na bagay na ito. Walang problema. Iniisip lang ng batang Panginoong ito na igalaw ang kanyang mga paa at kamay, napakagaling na sako ng buhangin ng matandang ito. Bumalik sa kanyang arrogant si Janfeng. Hanggat hindi si Terence ang kanyang kalaban, hindi siya matatalo. Hindi na hinintay pang ayanunsyo ng dakilang matatanda ang pagsisimula ng labanan, sumugod si Janfeng patungo sa di matatawarang Primordial. Hindi man lang binubunot ang kanyang espada, sumuntok na siya. Kung pag-uusapan ang karanasan sa pakikipaglaban, si Invincible Primordial, na dating nangungunang Soul Cultivator, ay natural na mas malakas kaysa kay Janfeng. Karaniwan, kapag nakaharap ang isang medyo mas malakas na kalaban, iyon ang tamang gawin. Gayunpaman, hindi iyon plano ni Invincible Primordial na gawin sa pagkakataong ito. Sa halip, humakbang din siya paabant at sumuntok. Ito ang pagmamalaki ng pagiging walang talo noong sinaunang panahon. Siya ang dating nangungunang nascent soul stage cultivator, at ngayon ay isa ng master ng profound stage. Paano siya makaka-address at makakaiwas ng hindi man lang kumikilos sa isang confrontation sa isang junior? Kasabay ng isang malakas na pagsabog, isang malaking alo ng hangin ang kumalat. Pinrotektahan na ni Dustin si Danny at umatras mula sa arena. Ang mga shockwave mula sa kanilang labanan ay naging sanhi pa ng pagkabasag ng mga protection na restriction sa paligid ng arena. Malapit na silang mabasag. Ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay sumigaw sa gulat at umatras. Ito ay isang labanan sa pagitan ng dalawang master ng entablado ng Profound. Kung sila ay maipit sa putukan, hindi man lang sila magkakaroon ng pagkakataong lumaban. Kung ang labanan sa pagitan ng kagalang-galang na Duji at Reggie ay isang labanan ng mga teknik, kung gayon ang sagupaan sa pagitan ni Janfeng at ng Invincible Primordial ay isang simpleng sagupaan ng lakas na walang anumang panlilinlang. Matapos ang maikling pagkatalong labanan, ang mga damit sa braso ni Invincible Primordial ay tila naipit sa isang marahas na umiikot na vortex, at agad itong napunit at naging pulbos sa ilalim ng mabilis na pag-ikot, at tuluyan lamang itong tumigil pagkatapos makarating sa kanyang balikat. Umungol si Invincible Primordial at umatras ng 3 hakbang, bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na bakas ng paa sa hard rock. Sa kabilang banda, bahagyang umugoy ang katawan ni Janfeng matapos umatras ng isang hakbang, ngunit pinatatag niya ang kanyang katawan at sumugod muli. Sa unang round, halatang natalo ang Invincible Primordial. Seryoso ang mukha ni Terence. Ang hindi matatalo na sinaunang tao ang pinakamalakas sa 3 misteryosong Ascension Stage Cultivator na kanyang pinalaki. Kung tutuusin, isa siyang peak nascent soul cultivator na may pinakamalalim na pundasyon. Ngunit kahit ang hindi matatalo na sinaunang tao na ito ay walang kapantay kay Janfeng. Ang kapangyarihang nasa sentro nito ay talagang hindi maarap. Huwag kang matalo. Si Snow Janfeng ay nakiisa na sa mga Jin ng mga halimaw sa dagat, at ang kanyang katawan ay napakalakas. Huwag mo siyang kalabanan ng harapan. Ginamit ni Terence ang kanyang chi upang balon siya, ngunit hindi niya alam kung matutulungan niya ang walang talo na Supreme Ancient sa patuloy na nagbabagong labanang ito. Matapos patatagin ni Invincible Tego ang sarili, sumugod na naman sa kanya si Janfeng. Takto lang ang boses ni Terence, at sumuko na si Invincible Tego sa pakikipaglaban. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at daan-daang malamig na liwanag ang lumabas mula sa kanyang buong katawan. Ito ang Thousand Blades Flying Technique ng Thousand Blade Sect. Sa pagkakataong ito, pumili si Invincible Primordial ng 1,000 matatalas na talim na singnipis ng mga pakpak ng sikada. Sa pamamagitan ng pagpapahusay ng 1,000 talim, ang kanilang bilis ay maaaring umabot sa isang kamangha-manghang antas. Kasama ng kanilang sariling talas, masasabing sila ay mga sandatang hindi matatalo. Tumawa si Janfeng. Hindi siya natatakot sa libong lumilipad na espada.
Nagpalitan sila ng suntok, at nanguna si Invincible Primordial para gamitin ang kanyang sandata. Pinatunayan nito na mas malakas si Janfeng kaysa kay Invincible Primordial. Sumasayaw na mga ahas na pilak ng nyebe. Bumaba ng husto ang temperatura ng buong arena, at sa isang iglap, ito ay napunta sa panahon ng tubig na nagiging yelo. Hindi mabilang na mga nyebe ang lumitaw sa bawat pulgada ng espasyo na bumabalot sa figure ni Janfeng. Nabigla si Invincible Primordial. Ang mga snowflake na ito ay nabuo mula sa totoong chi ng Snow Sword. Para makapaglabas ng ganito karaming totoong chi sa isang iglap, kinailangan pang aminin ni Invincible Primordial na mas malakas ang Snow Sword kaysa sa kanya, sa pisikal at totoong chi man. Ang libong lumilipad na espada ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang napakahirap na sitwasyon sa nyebe. Ang mga espada na orihinal na kikilos ng kasing bilis ng kidlat ay mabilis na nabalot ng mga patong ng nyebe, naging mabagal at malamayan ng mga ball ang nyebe, at hindi na muling lumipad. Break! Break! Umungol ang Invincible Primordial at tinipon ang lahat ng tunay na chi sa kanyang katawan. Kinontrol niya ang lahat ng mga espada upang magbanggaan, nabasag ang patong ng nyebe sa mga ito at pansamantalang naibalik ang kakayahang gumalaw ng mga espada. Gayunpaman, hindi maaaring magtagal ang sitwasyong ito. Hanggat walang bagong pamamaraan, ang mga talon ay agad na babalik sa kanilang orihinal na anyo. Maririnig mula sa nyebe ang mayabang na tawa ni Janfeng, hahaha, matandang lalaki, ito lang ba ang meron ka? Nakakadismaya talaga ito. Itinuring mong kayamanan ang mga scrap metal na iyon, at inakala ng batang Panginoong ito na napakalakas ng mga ito. Hayaan mong ipakita ko muna sa iyo ang aking espada. Sa mga manunood, hindi napigilan ni Trevor ang magreklamo sa kanyang puso, Janfeng, ikaw na tanga, kailangan mo pa bang makita ang iyong kawalang hiyaan? Puno na ng mga ukit ang noo mo, ha? Noong si Trevor ay Baltimore pa, si Janfeng ang humila sa kanya papunta sa gitna. Kalaunan, ang katawan ni Baltimore ay kinuha rin ni Janfeng. Akala niya ay matagumpay siyang nakarating sa yugtong profound sa tulong ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na mas lalakas pa si Janfeng. Siyempre, hindi natuwa si Trevor. Hindi alam ni Janfeng na ang galit na si Trevor sa ibaba ng entablado ay ang dating Baltimore. Ngayon ay labis na saya ang nararamdaman niya sa kanyang puso. Ang Invincible Archean ay hindi isang hindi kilalang tao. Bukod pa rito, isa siyang bagong advanced na early stage mystery ascension expert. Ngayon, tuluyan na siyang napigilan ni Janfeng at halos wala ng lakas para lumaban. Talagang nakakatuwa. 5,633. Sa nyebe, isang mahabang espada na tila gawa sa yelo at nyebe ang tahimik na nahulog mula sa langit. Para itong isang ordinaryong nyebeng nahuhulog, ngunit ang nyebeng ito ay sapat na mapanganib para pumatay. Hindi mahanap ni Invincible Primordial ang espada ng nyebe na nakatago sa mga sumasayaw na nyebe, at ang kanyang banal na sentido ay hindi makaramdam ng anumang atake. Ang kaya lamang niyang kontrolin ay ang mga talim na pansamantalang nakahiwalay sa mga nyebe upang sumayaw sa paligid ng kanyang katawan, na pinipilit ang mga nyebe palayo upang lumikha ng isang maliit na espasyo. Ang mahabang espada sa itaas ng kanyang ulo ay pumasok sa bakanteng espasyo at agad na hinubad ang balat kayo ng mga nyebe, na nagpapakita ng isang tumatagos na nakamamatay na aura. Biglang itinaas ng Invincible Primordial ang kanyang ulo, at lahat ng mga espada ay agad na nagsama-sama, naging isang sinaunang espada na diretsyong tumagos sa kalangitan. Walang anumang kaba ang nagbanggaan ng dulo ng dalawang espada. Bahagyang yumuko ang manipis at mahabang talim ng espadang pangnyebe at pagkatapos ay tumalbog pataas. Ang talim ng espadang pangnyebe sa ere ay nagpakita ng anyong nito sa nyebe at lumipad sa lupa. Kung tungkol naman sa greatsword na nabuo mula sa 1,000 talam, mabilis itong natabunan ng hamog na nagyelo mula sa dulo, at lumitaw ang mga bitek sa talam. Seryoso ang ekspresyon ng Invincible Primordial, ngunit wala siyang pakialam sa mga bitek sa espada. Sa isang pagkumpas ng kanyang daliri, ang espada sa hangin ay nagkalat at naging 1,000 manipis na talam. Habang naglalaho ang greatsword, nawala ng bisa ang hamog na nagyelo na bumabalot dito. Dahan daw ang umikot ang talam sa ere, pinapagpag ang mga kristal na tipak ng yelo. Tumawa ng mahina si Janfeng at sinabing, nakakatuwa. Hayaan mong mag-init ang ulo ng batang Panginoon na ito.
Pagkatapos sabihin iyon, ang figure ni Janfeng ay kumurap at muling naglaho sa nyebe. Sumanghal si Invincible Primordial at hindi pinansin si Janfeng. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dahil maaaring malinlang siya ng mga mata, mabuti pang huwag na lang niyang gamitin ang mga mata niya. Ang 1,000 manipis na talim na nagkalat ay nagpakawala ng isang malinaw na kalantang at agad na sumabog na parang isang kawan ng mga isda sa gulat, na nagtalabog sa lahat ng direksyon. Sa pagkakataong ito, hindi nahuli ng mga nahuhulog na nyebe ang mga talim sa tamang oras, at ang mga talim ay nag-iwan ng malinaw na marka sa espasyo kung saan lumilipad ang mga nyebe. Nahanap ko na. Biglang nagmulat ng mga mata si Invincible Primordial. Pagkatapos ng isang mahinang sigaw, pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at biglang sumiklab ang kanyang tunay na enerhiya. Libo-libong espada bilang iisa, 10,000 batis na bumabalik sa pinagmulan. Ang mga nagkalat na espada ay tila nag-teleport, na lubos na sumasalungat sa prinsipyo ng inertia. Bigla silang nawala mula sa kanilang orihinal na trajectory at nagtipon sa posisyong tinukoy ng Invincible Primordial, at bumalik sa malaking espada ni Gupo. Ang espada ay tumaga sa lakas ng isang kulog na naghati sa espadang nyebe sa dalawa. Pasensya na, mali ang lugar mo. Biglang tumunog ang boses ng espada ng nyebe sa tainga ng Invincible Primordial, at ang espada ng nyebe na nahati sa kalahati ay nagkalat at naging isang tumpok ng mga nyebe. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Invincible Primordial. Pagkarinig pa lang ng boses ni Snow Janfeng, agad siyang umiwas pakaliwa. Sa pagkakataong ito, ang mayamang karanasan sa pakikipaglaban ni Invincible Primordial ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang espada ni Snow Janfeng ay tumusok sa likod ni Invincible Primordial na parang isang makamandag na ahas. Kung hindi gumalaw ang walang talong si Teigo, malamang ay tumagos na ang espada sa puso niya. Kahit si Terence ay hindi makakayanan ito, lalo na ang isang grade 5 Great Recovery Peel. At ang kritikal na galaw na ito ang naging dahilan upang tumagos ang espada ni Edge, ang espada ng Snow Sword, sa kanang bahagi ng likod ni Invincible Primordial at lumabas sa kanyang dibdib. Pagkatapos, ito ay hinaila pabalik ng sariling lakas ni Invincible Primordial, na pumutol sa kanang buto at umalis sa kanyang katawan. Mabuti na lang at nakataas ang braso ni Invincible Primordial, kung hindi ay naputol na sana ito ng espada. Hinampis ng malubhang nasugat ang Invincible Primordial ang lupa gamit ang kanyang kaliwang palad at ginamit ang puwersa para baguhin ang kanyang direksyon. Parang palaso siyang sumugod, dahilan para hindi matamaan ang susunod na atake ni Janfeng na parang nyebe. Ayo! Ang galing mo talagang tumakas. Tiningnan ni Janfeng ang di matatalo na Primordial ng may pangungutya, parang pasang nakikipaglaro sa daga. Iwinagayway niya ang kanyang espada at pinagpag ang dugo rito. Inaamin kong natalo ako. Namutla ang mukha ni Invincible Primordial, at ang sugat sa kanyang dibdib ay dumudugo ng husto. Kung hindi niya aaminin ang pagkatalo, magdurugo siya hanggang sa mamatay ng walang Snow Sword. Matapos makaranas ng mga pagtaas at pagbaba, ang Invincible Primordial ay hindi na ganoon ka-arrogant at matigas ang ulo. Kung alam niyang imposible ito, tiyak na hindi niya ito gagawin. Siya lang ang maaaring yumako ng responsibilidad na buhayin muli ang Thousand Blade Sect. May potensyal si Tianyong, ngunit masyado siyang mahina. Kaya, alam ni Invincible Primordial na hindi siya maaaring mamatay. Ang ganitong diretsong pagsuko ay naging dahilan upang huminto ang mga yabag ni Janfeng. Gayunpaman, agad siyang tumawa at sinabing, masama ang pakiramdam ng mga tainga ko. Wala akong marinig. Mabilis kitang papatayin at gagamutin. Binunot niya ang kanyang espada at itinutok ang dulo ng espada sa lalamunan ng Invincible Primordial. Sa isang kisap mata, ang misteryosong eksperto sa Ascension Realm na ito sa maagang yugto ay mahuhulog sa ilalim ng espada ng Snow Sword. Inamin niya raw na natalo siya. Nang akmang tatamaan na ni Janfeng ang Invincible Primordial, biglang lumitaw sa kanyang tainga ang boses ni Terence, katulad ng ginawa niya sa Invincible Primordial. Si Janfeng, na walang nararamdamang kahit ano, ay labis na natakot. Ang kanyang takot kay Terence ay lalim sa kanyang mga buto.
Gaano man kalakas si Janfeng, at gaano man siya kalakas sa tingin niya, hindi niya mabura ang hindi malay na takot na ito. Ah! Sigaw ni Janfeng sa gulat. Hindi na siya mapakali sa walang talo na si Taego at lumingon, gusto niyang unang atakihin si Terence. Malamig na tumawa si Terence. Ito ang pinakamasamang paraan para harapin ang sitwasyon. Nakakapagsalita pa nga si Terence sa tainga niya, paano siya matatamaan ng paikot na atake ni Janfeng. Kung pag-uusapan ang karanasan sa pakikipaglaban, si Invincible Primordial ay mas may karanasan kaysa kay Snow Janfeng. Sa kasamaang palad, ang kanyang lakas ay napigilan, at hindi niya makita ang kanyang mga galaw, kaya naman siya natalo ni Snow Janfeng. Walang espesyal o karangyan doon, sumampal lang si Terence, at saktong-sakto ang paglingon ni Janfeng, na para bang nagmamadali siyang gamitin ang mukha niya para atakihin ang sampal ni Terence. Pagkatapos, lumipad si Janfeng palabas na parang isang ipoypo at lumapag sa kabilang panig ng singsing. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinasaktan mo ang kamay ko sa mukha mo. Gaya ng inaasahan sa isang eksperto sa entablado na si Profound. Umiikot ang ulo ni Janfeng nang marinig niya ang pangungusap na ito, at diretso siyang dumura ng dugo. Ikaw ang mahilig gumamit ng mukha mo para manakit ng kamay ng tao. Pero sa sandaling ito, hindi talaga naglakas loob si Janfeng na magsalita. Takot na siya kay Terence, at ngayon ay mas lalo pa siyang natatakot. Nasa yugto na siya ng pagiging profound, paano siya mapapalipad sa isang sampal lang. Masyadong peke ang mundong ito. Nakita ni Dustin na hindi tama ang sitwasyon at agad na inutusan ang mga bagong cultivator ng Soul Stage na kumalat. Isang bahagi sa kanila ang nagprotekta sa kanya at nag-Snow Janfeng habang ang iba ay pinalibutan ang lahat ng sektang naruroon. 5,634. Terence, huwag kang magulo. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Si Dustin, na pinuprotektahan ng 20 Peak Nascent Soul Realm Cultivators, ay nakahinga ng maluwag at sumigaw kay Terence. Hindi man lang siya inabala ni Terence. Umupo siya sa tabi ng walang talo na si Taego at hinawakan ang pulso nito, kumuha ng isang Class 5 Great Recovery Pill at ipinasok sa bibig nito. Huwag kang mag-alala, makipagtulungan ka lang at gumaling ka. Hindi kayang pigilan agad ng isang grade 5 Great Recovery Pill ang pagdurugo ng sugat ng isang hindi mat-along Taego, pero kaya ito ng purong enerhiya mula sa mga kamay ni Terence. Hindi mahalaga kung hindi niya gagamitin ang pill, gusto lang ni Terence na gamitin ito bilang pantekip. Nahiya si Dustin nang hindi siya pinansin ni Terence. Nagpatuloy siya, Terence, huwag mong isipin na ganyan ka dahil lang sa malakas ka. Para sabihin ko sa iyo, kung maiinis mo ako ang mag-uutos, at magagawang patagi ng mga orihinal na leveled practitioner na ito ang sinaunang martial world. Mabilis na nakontrol ang mga pinsala ni Invincible Taego, at kailangan na lang niya ng isang Pildores para sa paggaling sa ikalimang baitang para mabilis na gumaling. Binawi ni Terence ang kanyang kamay at tumayo, tumingin kay Dustin nang may pangungutya, kung gayon. Mag-utos ka. Sandali na nabulunan si Dustin. Hindi talaga siya nang ahas na ibigay ang utos na ito. Tutal, ito na ang huling paraan. Parang mga sandatang nuclear lang sa secular na mundo. Ayos lang kung sabihin nilang hindi nila ito gusto o mapahiya sila, pero walang gagamit nito. Kung talagang gagamitin nila ito, magdudulot ito ng malaking problema. Terence, huwag kang masyadong mayabang. Sa tingin mo ba hindi ka namin kayang harapin? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na mayroon kaming sikretong sandata. Nauutal na sabi ni Dustin. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata na parang may naisip siya. Pagkatapos, may idiniin siya sa pulso niya, at biglang lumitaw ang isang set ng alloy armor sa katawan niya. Parang armor sa isang science fiction movie, ang Aztec. Gumalaw si Terence ng isang tunog ng pagkagulat, hindi dahil nagulat siya sa baluti. Nakita na niya ang bagay na ito sa Mirage sa walang katapusang dagat, at maging si Harry ay ipinakita na ito sa kanya sa Sky Class Island, kaya hindi naman ito espesyal. Ang problema, paano ginawa ni Dustin ang baluti? Interesado si Terence dito. Nagliwanag ang mga mata ni Janfeng nang siya ay iligtas ng iilang baguhang Soul Realm Cultivator.
Tumawa siya at sinabing, tama, mayroon tayong sekretong sandata, hindi mahalaga kung gaano kakalakas. Panoorin kung paano kahaharapin ng batang Panginoon na ito. Pagkatapos sabihin iyon, ilang beses ding idiniin ni Jianfeng ang kanyang pulso, at ang parehong baluti na gawa sa halwang metal ay lumitaw mula sa ere, na tuluyang bumabalot kay Jianfeng. Ha. Terence, hindi ba't dapat ay napakalakas mo? Sige na. Tingnan mo nga sa batang Panginoon kung gaano kakalakas. Mayabang na tumawa muli si Jianfeng. Naniniwala siyang hindi kayang lagpasan ni Terence ang depensa at atake ng ganitong uri ng baluti na gawa sa halwang metal. Kung ayaw mong sumama, ipapakita sa iyo ng batang Panginoon na ito kung ano ang tunay na kapangyarihan. Tumaas ang kilay ni Terence at nagpaulan ng kidlat. Agad na tumigil sa pag-iingay si Jianfeng. Lumabas ang berdeng usok mula sa kanyang ulo at bumagsak siya sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Manam, napakalakas. May natutunan talaga akong bago. Walang ekspresyong sabi ni Terence bago bumaling kay Dustin. Nanginig ang katawan ni Dustin habang mabilis niyang itinabi ang kanyang baluti na may halwang metal, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang kay Terence. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang sirain ni Terence ang isang napakalakas na kagamitan ng ganoon kadali. Ano ba yung kidlat na yan? Kung wala si Terence, ang baluti na ito ay magiging isang walang talo na pag-iral sa sinaunang mundo ng martial arts. Kahit ang isang cultivator sa foundation stage ay makakalaban ng isang walang talo na sinaunang cultivator gamit ito, hindi pa kasama ang mga profound stage masters tulad ni Jianfeng at Dustin. Gayunpaman, matapos ang gabay ni Han Jingjing sa Sky-class Island, natuklasan ni Terence ang kahinaan ng baluti. Ito ay gawa sa mga halwang metal at gawa sa elektroniko. Ang dalawang katangiang ito ay nangangahulugan na ang isang kidlat lamang ang makakayanan nito. Natuwa si Dustin na mabilis siyang tumugon, ngunit hindi niya nakalimutang tawagin si Terence. Terence, tigilan mo na ang paghawak sa akin. Kung maglalakas loob kang gumalaw, ipapapatay ko sa kanila ang lahat ng sekta sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Huwag mong isipin na hindi ako maglalakas loob na gawin ito, seryoso ako sa pagkakataong ito. Hindi mapigilan ni Terence ang pagkunot ng noo habang tinitingnan ang daan-daang makapangyarihang orihinal na leveled cultivator. Naisip niya na kahit na may teknolohiya ang Central, wala silang mga materyales at tao para gawin ito, ngunit minamaliit niya talaga sila. Para kay Terence, hindi naman ganoon kalaki ang problema ng mga nascent soul masters na ito, wala naman silang anumang banta sa kanya. Pero hindi rin ganoon ang nangyari sa mga tao mula sa ibang sekta. Kung gusto ni Terence na patayin lahat ng kalaban niya ng sabay-sabay, kakailanganin niyang gumamit ng mga skill na may malawak na sakop ng epekto, tulad ng mga super alchemy bomb o lightning explosion. Ang problema ay mahirap kontrolin ng tumpak ang mga galaw na ito, at mahirap sabihin kung aling panig ang mas maraming mawawala ng tao. Lihim na natuwa si Dustin nang makita niyang nakasimangot si Terence. Hindi niya masyadong pinilit si Terence at mabilis na umatras. Terence, paano ito, asikasuhin na lang natin ang sarili nating negosyo ngayon? Dahil natalo ang walang talo na sinaunang tao, paano kung tapusin na natin ang hamon? Ayusin na natin ang ating mga sama ng loob mamaya. Hindi alam ni Terence ang gagawin. Ayaw niyang pakawalan ang mga taong ito, ngunit kailangan din niyang mag-ingat. Nagsimulang yumanig ang lupa, at ito ay lalong nagiging halata. Di nagtagal, hindi mabilang na mga ibon ang lumitaw mula sa malayo sa labas ng bayan ng Pai, halatang may nababahala. Isang halimaw sa dagat. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar, at isang gulat na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi pa tapos ang 3 araw, at hindi pa ito ang baybayin ng sinaunang kabundukan. Hindi niya inakala na lilito ang mga halimaw sa dagat dito sa kritikal na sandaling ito. Sa isang iglap, isang dagat ng mga pawikan, alimango, seal, sea lion, sea conch. Ang mga sea conch ay pinaglalaroan sa bibig ng mga ahas dagat. Sumugod sila sa gitna ng bayan ng Pai, at isang alimango na may dalang ahas dagat na nasa porma sayon ng ahas ang dumating sa plataporma at huminto hindi kalayuan kay Terence. Itinulak ng ahas dagat ang kabibe sa tabi at tumango kay Terence, "Tao, kumusta ang iyong investigasyon?"
Hindi na makapaghintay ang ating hari, kaya hiniling niya sa akin na dalhin ko rito ang aking mga tauhan ng maaga. Kung sasabihin mong wala kang nakitang anuman, huwag mo akong sisihin sa paggiba ng lugar na ito. Hindi alintana ni Terence ang banta sa mga salita ng ahas sa dagat. Napapanahon ang ulan. Ito ang susi sa pagsira ng pagkakatabla. Nahanap ko na. Tingnan mo nga ang mga taong yan. Turo ni Terence kay Dustin at gumuhit ng malaking bilog, itinuro ang lahat ng mga bagong soul cultivator sa gitna. Nararamdaman mo ba? Lahat sila ay may aura ng Sea Beast clan mo, di ba? 5,635. Natulala si Dustin. Anong nangyayari? Umahan na sa lupa ang mga halimaw sa dagat. Makikipaglaro ba siya sa mga pabago-bagong sitwasyon ng buhay? Hindi ito napansin ng ahas dagat noon, ngunit pagkatapos ng paalala ni Terence, lumingon siya upang maramdaman ang aura ni Dustin. Tulad nga ng sinabi ni Terence, ang taong ito ay may aura ng asul na ahas. Malabo ito, ngunit aura ito ng isang maharlikang halimaw sa dagat. Walang pagkakamali. Pinigilan ng ahas dagat ang kanyang galit at humarap kay Terence upang magpasalamat, salamat sa iyong tulong. Hindi ka talaga nagsinungaling sa akin at talagang tinulungan mo kami. Mula ngayon, kaibigan ka na ng aming lahi ng halimaw sa dagat. Kaibigan, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ang aming anak na maharlika? Naalala ng ahas dagat na ang pinakamahalagang bagay ay ang mahanap ang asul na ahas, kaya hindi siya agad nagbigay ng utos na umatake. Ngumiti si Terence, wala ito rito. Alisin muna natin ang mga taong ito na gumagamit ng laman ng mga kamag-anak mo para mapalakas ang kanilang lakas, pagkatapos ay ihahatid kita para hanapin ito. Sige. Walang pag-aalinlangang pagsang-ayon ng ahas dagat. Papatayin pa rin niya si Dustin at ang iba pa, at ang kahilingan ni Terence ay isang pabor ng walang bayad magiging kakaiba kung hindi siya papayag. Matapos maglabas ng matinis na sigaw ang ahas dagat, agad na gumalaw ang hukbo ng halimaw dagat. Sa madaling salita, 2 o 3 kanila ang nakahanap ng isang nascent soul stage cultivator sa gitna at inilabas ang kani-kanilang kakayahan sa pag-atake hanggat gusto nila. Matagal nang nalilito ang iba't ibang sekta sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon dahil sa patuloy na mga pagbabagong ito. Tama nga naman na ang labanan sa pagitan ng mga halimaw sa dagat at mga tao ay dapat na nakatutulong sa mga tao. Gayunpaman, papatayin sana sila ng mga taong iyon, ngunit dumating ang mga halimaw sa dagat upang iligtas sila. Talagang magulo ito. Sa anumang kaso, walang sino man ang maaaring makialam sa ganitong uri ng labanan. Maaari na rin silang magtago sa malayo upang maiwasan ang pagkakasangkot sa mga inosente. Mabilis na nagsimula at natapos ang labanan. Mas malakas ang mga halimaw sa dagat kaysa sa mga taong kapantay nila. Bukod pa rito, mayroon silang lubos na kalamangan sa bilang. Dinaig nila ang bagong silang na soul stage team sa gitna ng may napakalakas na momentum. Natakot ng husto si Dustin. Sino si Terence? Kung kaya pa nga nitong kontrolin ang mga halimaw sa dagat, paano pa sila makakapaglaro? Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, mabilis na kinuha ni Dustin ang espada ng nyebe at tumalon sa ere sa gitna ng kaguluhan. Dinala siya sa flying saucer at saka tumakbo palayo. Ngumisi ang ahas sa dagat. Malalim ang kutob nito tungkol sa langes na AI Fuo na ito. Siyempre, hindi nito basta-basta papanoorin ang pagtakas nito. Sinamantala ang katotohanang ibinababa ng UFO ang taas nito para salubungin si Dustin, 12 ng mga halimaw sa dagat na inihanda ang sabay-sabay na nagpaputok ng acidic na likido sa hangin. Tumama ang likido sa cabin ng UFO at kinakalawang ang isang malaking butas sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Ang UFO sa gitna ay binaril. Ang lumilipad na platito sa gitna ay nag-iwan ng mahabang bakas ng itim na usok sa likuran nito. May mga kislap pa nga sa paligid ng butas habang mabilis itong bumabagsak patungo sa walang katapusang dagat. Naisip niya kung mamamatay kaya sina Jianfeng at Dustin sa ganitong paraan. Pumunta ka at sabihin mo sa mga bata sa dagat na mag-abang, tumalikod si Serpent at nag-utos. Kung makita nilang nahuhulog ang metal disc na si A. Fugal, huwag nilang pakawalan ang mga iyon.
Gusto sanang sabihin ni Terence na ang dalawa ay mga profound masters, at hindi sila mapipigilan ng ilang nascent soul at golden core stage sea beast maliban na lang kung malubha ang kanilang pinsala nang masira ang flying saucer. Ngunit hindi man lang lumingon ang halimaw sa dagat matapos matanggap ang utos, at hindi na nagsalita pa si Terence sa huli. Kung gusto nilang harapin si Dustin, si Terence lang ang magkakaroon ng pagkakataon. Kahit si Trevor ay walang gaanong kumpiyansa, ngunit wala pang oras si Terence para harapin ang dalawang lalaking iyon ngayon. Kung makakatakas sila, malamang ay magkikita silang muli pagbalik nila sa bundok ng Sub-Hero, kaya hindi na kailangang magmadali. Namumula ang mukha ni Danny, mayroon siyang magandang plano, pero sinira ito ng walang kwentang si Terence. 4 hanggang 500 bagong soul practitioner, anong klaseng pag-iral yan? Gayunpaman, nadurog ito ng mga halimaw sa dagat ni Terence. Gaano man kagaling si Danny sa pagkalkula, hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Sumulyap si Terence kay Danny, pagkatapos ay sa di matatawarang si Tego. Halos tuluyan na siyang gumaling dahil sa chi ni Terence, at halos tuluyan na rin siyang gumaling. Natalo ang Thousand Blade Sect sa unang round. Gayunpaman, ang 4 na hamon ay best of 3, kaya maaari nang magsimula ang ikalawang round. Hinahamon ng Thousand Blade Sect ang Central Opening Heaven Sect, at ang ipinadala ng Thousand Blade Sect ay isang Invincible Ancient. Sino ang Central Opening Heaven Sect? Tumingin si Terence kay Danny at nagtanong ng may ngiti. Nagdilim ang paningin ni Danny. Paano niya ito malalabanan? Natalo mo ang dalawang misteryosong cultivator ng Ascension Stage sa gitna, at ngayon tinatanong mo ako kung sino ang lalaban sa walang talo na Primordial Cultivator na ito. Sino ang magiging ganoon katanga para umakyat at mamatay? Humarap si Terence kay Invincible, huwag kang magpatalo. Hindi ka pa nakakagaling sa mga pinsala mo, kaya huwag kang mag-atubiling lumaban. Ang pinakamagandang paraan ay tapusin agad ang laban, naiintindihan mo. Naiintindihan ko, hindi ako magpipigil. Same time na tumango si Invincible Primordial at binigyan si Danny ng isang nakamamatay na tingin. Labis na ikinalungkot ni Chida. Mabuti ba talaga na sinabi ninyong gusto niyo siyang patayin sa sandaling magsimula kayo? Hindi ba kayo maaaring maging mas mahinahon? Pinahihit ni Invincible Primordial ang kanyang leeg at balikat, at sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, kinuha niya ang manipis na mga espada na nakakalat sa lupa. Tiningnan niya si Danny nang may mapaglarong tingin at sinabing, lalaban ka ba sa ikalawang round? Kung oo, bilasan mo. Kailangan mo pa bang magtanong? Maaari ba akong magtanong? Tanong ni Danny nang may pag-aalala. Ang problema ay wala nang saysay ang magtanong pa ngayon. Kahit gaano pa siya katagal magtagal, walang darating para iligtas siya. Sige. Tumango ng seryoso ang Invincible Ancient at sinabing, sige, nasagot ko na lahat ng tanong mo. Simulan na natin ang laban. Nagulat si Danny, pero agad siyang nag-react. Pwede ba akong magtanong? May ituturing na problema iyon. Nang makita niya ang 1,000 espada ng Invincible Primordial na bumubuo ng maayos na porma sayon sa ere, umikot ang mga mata ni Danny, at tuluyan na siyang nawala ng malay. Tumikim si Terence at tinanong ang natulalang matanda, hindi ba dapat may sabihin ka sa sitwasyong ito? Matagal nang nalito ang matanda sa tanong ni Terence, at hindi niya namamalayang sumagot siya. Umiling siya ng ilang sandali bago bumalik sa kanyang katinoan. Tungkol dyan, ang ikalawang round ay ang Thousand Blade Sect laban sa Heaven Opening Sect. Manam, ang Central Heaven Opening Sect. Dahil hinimitay sa entablado ang kinatawan ng Central Heaven Opening Sect, ang Thousand Blade Sect ang panalo. Hindi nagatubili ang Elder. Sina Terence at ang Invincible Ancient ay hindi mga taong maaaring pakialaman ng Chenkon Sect ngayon. Mas mabuting suyuan sila. 5,636. Nang makitang tila hindi nagigising si Danny, nagpatuloy ang dakilang matanda ng bayan ng Ying, nagsisimula na ang ikatlong round ng 4 na pangunahing hamon ng Thousand Blade Sect. Magkabilang panig, pumunta kayo sa entablado. Nagtinginan ang mga tao ng sekta ng pagbubukas ng langit, hindi alam ang gagawin. Si Danny ang gulugod ng sekta ng pagbubukas ng langit, ngunit nahimatay siya. Kahit sino pa ang umakyat, mamamatay sila.
Ang problema ngayon ay hindi kung sino ang dapat lumaban sa Invincible Primordial, kundi kung dapat ba silang umakyat at unang ibaba si Donnie sa entablado. Kung hindi, hindi magandang patuloy na mahimatay sa entablado. Gayunpaman, malinaw na ang dakilang matanda ng bayan ng Ying ay hindi handang bigyan ang sekta ng pagbubukas ng langit ng pagkakataong ito. Pagkatapos niyang magsalita, huminto lamang siya sandali bago nagpatuloy, ang mga kandidato para sa magkabilang panig ay umakyat na sa entablado. Magsisimula na ang ikatlong round ng 4 na malalaking hamon. Agad na natulala ang mga tao ng sekta ng pagpapaliwanag ng langit. Anong klaseng sitwasyon ito? Bakit siya nasa entablado na? Hindi pa siya bumababa, ha? Gayunpaman, bago pa man makapagprotesta ang mga tao ng sekta ng pagbubukas ng langit, muling tumingin ang dakilang elder ng bayan ng Lee kay Danny, pagkatapos ay walang ekspresyong ipinahayag, habang hinimete ang pangunahing kandidato ng sekta ng pagbubukas ng langit sa arena, panalo ang sekta ng Libong Talam. Ang sekta ng Libong Talam ay nanalo ng 2 sa 3 laban sa 4 na dakilang hamon laban sa sekta ng pagbubukas ng langit, at naging isa sa bagong dakilang 4. Binabati kita sa lahat. Sa pagkakataong ito, maging ang Invincible Primordial ay natulala. Nabawi niya ang kontrol sa kanyang sandata at napukaw si Danny sa pamamagitan ng ilang salita, at nanalo siya. At 2 magkasunod na tagumpay. Hinahanap ba ng sekta ng Chenko ng sekta ng Thousand Blades para maging sekta nila? Hinimas ni Terence ang kanyang noo. Talentado rin ang elder ng bayan ng Pai na ito, sayang lang kung hindi siya gagawa ng stand-up comedy. Halatang halata na wala nang iba pang maaaring maging ganito kay Tim. Mas makatuwirang ipahayag na ang Thousand Blade Sect ay isa sa 4 na dakilang sect. Mabuti na lang at ang katotohanang nakipagsabuatan si Danny kay Central ay ikinagalit ng lahat ng sekta, at buong puso nilang pinuri ang mga ginawa ng dakilang nakatatandang si Lincoln. Ano man ang mangyari, kung talagang lalaban ang walang talo na Primordial, tiyak na mapapatay niya si Danny sa loob lamang ng ilang segundo. Kaibigan ko, maaari mo ba kaming dalhin ngayon sa binata mula sa maharlikang pamilya? Walang interes ang ahas dagat sa mga bagay ng tao, kaya tinanong niya si Terence kung nasaan ang asul na ahas. Hindi na maabala ni Terence ang 4 na Challenger League, tumigil na ang lahat, at oras na para asikasuhin ang Central. Diretso si Terence sa punto dahil nagtanong si Serpent, nasa Central Laboratory na ngayon sa bundok ng Sub-Hero ang mga miyembro ng maharlikang pamilya mo. Sila ang gene supply ng mga nasasakupan ng Central para mapahusay ang kanilang lakas. Mas magiging abala ka kung pupunta ka roon. Bakit hindi ka nalang maghintay dito, at ililigtas ko ang mga miyembro ng maharlikang pamilya mo at ibibigay sila sa iyo? Nasaan ang bundok ng Sub-Hero? Napakalayo ba? Nag-aalinlangang tanong ng si Serpent. Sa katunayan, kumpara sa walang katapusang dagat, ang lupain ng sinaunang Jiangho ay sumasakop lamang sa isang maliit na bahagi. Kung pag-uusapan ang distansya, hindi ito kalayuan sa si Serpent at iba pa. Ngumiti si Terence. Hindi naman kalayuan, pero aabutin ako ng isang araw para bumalik-balik kung gagamit ako ng Aerial Spirit Beast. Hindi mo maaaring gamitin ang Aerial Spirit Beast, at kung dadaan ka sa lupa, hindi na makapaghintay ang Blue Dragon na iligtas mo siya. Akala ng ahas sa dagat ay may katuturan ito, ngunit nag-aalala siya na baka mag-isa si Terence, mag-isa ka lang ba pupunta? Kaya mo ba? Kung si Terence iyon sa walang katapusang dagat, hindi niya ito magagawa. Kaya nga niya inutusan ang ahas dagat na tipunin ang hukbo ng halimaw sa dagat, ngunit ngayon ay hindi na niya kailangan. Matapos matutunan kung paano gamitin ang banal na pandama upang paganahin ang mga kasanayan sa pakikipaglaban, ang lakas ni Terence ay sapat na upang gawin ang anumang naisin niya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Dito ka lang at tulungan mo akong protektahan ang mga kaibigan ko kung sakaling atakihin ulit sila ng mga taong iyon. Ako ang mananagot sa pagbabalik ng mga miyembro ng maharlikang pamilya mo. Iyon lang, di ba? Dahil sa kumpiyansa ni Terence, naniwala sa kanya ang ahas dagat. Bukod pa riyan, 4 hanggang 500 bagong Soul Masters ang napatay nila. Dapat ay naapektuhan din ang lakas ng Central, at hindi na kailangang sundan ng hukbo ng halimaw sa dagat si Terence.
Matapos kumbansihin ang ahas dagat, tinawag ni Terence ang matandang si Reggie, at si Percival, at sinabihan silang harapin ang resulta ng pulong. Pagkatapos, tinawag niya ang kanyang lumilipad na spirit beast at dinala si Trevor sa kalangitan, lumipad patungo sa bundok ng Sub-Hero. Pagkalipas ng kalahating araw, natanaw na ang bundok ng Sub-Hero. Inilipad ni Trevor ang kanyang spirit beast papunta kay Terence, "Guro, malapit na tayo sa gitnang base." Mayroon silang isang napakamahiwagang aparato na kayang bantayan ang sitwasyon sa labas mula sa base, lalo na sa himpapawid. Dapat ba tayong lumapag muna at saka palihim na lumapit? Kumurap si Terence, naintindihan na ang tinutukoy ni Trevor ay ang mga surveillance camera ng Commonwealth. Masyadong ginagamit ang mga ito sa Commonwealth, ngunit misteryoso at makapangyarihan ang mga ito sa sinaunang Martial World. Dahil ang sentro ay maaaring gumawa ng mga sasakyang pangkalawakan at mga baluti na yari sa halwang metal, normal lang na maglagay ng ilang kagamitan sa pagmamanman. Hindi naman ito kakaiba. Hindi na kailangan. Diretso tayong aatake. Bahagyang ngumiti si Terence, puno ng kumpiyansa ang ekspresyon niya. Walang-wala para kay Terence sina Janfeng at Dustin, dalawang profound stage cultivator. Hindi pa kasama rito ang posibilidad na hindi na makabalik ng buhay ang dalawang ito. Dahil sa 4 hanggang 500 orihinal na infant stage cultivator na napatay ng mga halimaw sa dagat, hindi inakala ni Terence na magkakaroon ng sapat na lakas ang base ng Central para labanan ito. Naisip din ito ni Trevor, iniisip na ito ay isang magandang pagkakataon para gumanap ng mahusay. Kung matutulungan niya si Terence na mag-level up ng ilang beses pa, maaaring maalis niya ang kontrol ni Terence sa lalong madaling panahon. Guro, tingnan natin ang pagganap ni Trevor. Hayaan mong buksan ni Trevor ang pinto ng tagumpay para sa amo. Buong pagmamalaking tinapik ni Trevor ang kanyang dibdib at inutusan ang lumilipad na spirit beast na bilasan ang takbo, na nagpalaki sa distansya sa pagitan niya at ni Terence. Hindi siya pinansin ni Terence. Nasa maagang yugto pa lang naman si Trevor. Hindi magiging madali para kay Central na takutin siya. Ilang sandali pa, si Trevor, na lumilipad sa unahan, ay kinontrol ang lumilipad na spirit beast at nagsimulang sumisid pababa. Kasabay nito, inilabas din niya ang mga kasanayang pang-martial na inihanda niya. Mula sa malayo, ang malakristal na malinaw na teknik ng martial arts na may katangiang yelo ay mayroon pa ring kahangahangang kagandahan. Gayunpaman, ang mga galaw ni Trevor ay malinaw na natuklasan ng base sa gitna. Kaya, nang umatake si Trevor, ang sistema ng depensa sa gitna ay na-activate. Matapos basagin ng ilang sinag ng laser ang mga atake ni Trevor, ipinagpatuloy nila ang paghabol kay Trevor. Mabuti na lang at maliksi ang lumilipad na spirit beast ni Trevor. Matapos madaling makaiwas sa atake, nagpatuloy siya sa pagsisid. Si Trevor naman ay pawis na pawis habang minumura si Terence sa kanyang puso. Bakit hindi nakinig si Terence sa mungkahi niya at palihim na pumasok? Muntik mo na akong mapatay sa kalokohan mo. Buti na lang at napakalakas ko kung si Terence iyon, hindi niya ito maiiwasan. Bakit hindi ko na lang sinabihan si Terence na subukan? Hindi ba't mas makabubuti kung kaya nila siyang patayin? 5,637. Sa naisip niya, biglang naramdaman ni Trevor na isa na naman siyang tanga. Bakit siya sumugod sa harapan? Dapat pala hinayaan na lang nila si Terence na maging panangga. Kung tungkol naman sa naisip niya kanina, wala na ring saysay. Malapit nang makaabot si Trevor sa lupa at babalik na sana kay Terence para matikman nito ang mga laser weapons ng Central nang biglang lumipad palabas ng base ang 5 taong nakasuot ng alloy armor. Kailangang i-charge ang mga sandatang laser at hindi maaaring tuloy-tuloy na paputukin, kaya sa puwang na ito, kailangan ang mga sundalo upang punan ang puwang. Ang 5 lalaking nakasuot ng baluti na halwang metal ang mga gwardya na nakaayos sa gitna. Nang makita ito, mas lalong nagkaroon ng dahilan si Trevoraye para makatakas. Mabilis niyang hinaila ang kanyang lumilipad na spirit beast at lumipad patungo kay Terence. Kahit hindi pa niya ito nasusubukan, matagal nang nanatili si Trevor sa gitna at alam niyang wala siyang kalaban-laban sa baluti na gawa sa halwang metal na ito. Kahit na kaya niya, dapat ay hinayaan na lang niya si Terence na tamaan ng bala. Guro.
Masyadong malakas ang mga atake roon sa baba, tumakbo na lang tayo. Nagkunwaring natarante si Trevor at hinaila ang 5 lalaking nakasuot ng alloy armor palapit. Sa pamamagitan ng pagpapaandar ng lumilipad na aparato, ang bilis ng 5 lalaking nakasuot ng alloy armor ay hindi mas mabagal kaysa sa lumilipad na spirit beast. Habang naghahabulan sila, binuksan nilang 5 ang mga laser gun sa kanilang mga braso at tinutok kay Trevor at sa kanyang lumilipad na spirit beast. Walang pakialam si Terence sa iniisip ni Trevor. Ang 5 lalaking nakasuot ng alloy armor na ito ay masyadong malakas para kay Trevor. Normal lang sa kanya ang tumakas kapag hindi siya maaaring manalo. Hindi siya tanga. Bago pa man makapagputok ang 5 sa kanilang mga laser gun, ginamit ni Terence ang kanyang martial arts at nagpatawag ng 5 kidlat na sabay na tumama sa 5 alloy armor. Nawala ng momentum ang 5 alloy armor at nahulog mula sa langit, naglaho sa kagubatan sa ibaba pagkatapos ng 5 malalakas na tunog ng kalabog. Si Trevor, na natulala, ay sumigaw sa kanyang puso, P*K. Paano niya makakalimutan na si Terence ang pinakamadaling nakayanan ang mga tanggang bakal na balat na ito? Nagkamali siya ng kalkulasyon, mas mabuting gumanap muna siya ng maayos at hayaan si Terence na dagdagan ang kanyang lakas. Muling nagbago ang isip ni Trevor at nagmamadaling lumapit sa pasukan ng base. Habang lumilipad, hindi niya nakalimutang sumigaw, "Guro, napakalakas mo. Hindi talaga sapat ang maliliit na fries na ito. Guro, tingnan natin ang susunod na gagawin ni Trevor." Hayaan mong buksan ni Trevor ang pinto ng tagumpay para sa guro. Bago pa siya matapos, ang mga ganap na nakaarga na laser weapons ay nagpakawalan ng pangalawang round ng mga pag-atake. Naluluha si Trevor. Kinuha ba kayo ni Terence? Bakit hindi nyo na lang ako hayaang sundin ang script? Matapos halos maiwasan ang pangalawang pag-atake, lumipad si Terence papunta kay Trevor at mahinang sinabi, "Magaling. 1,000 pagsabog ng kidlat." Hindi mabilang na kidlat ang bumagsak, at bukod kay Trevor na nasa tabi ni Terence, ang buong lugar ay natabunan ng kidlat. Ang mga nakalantad na armas ng laser ay tuluyang naging isang tumpok ng mga scrap metal sa ilalim ng mga siksik na pagtama ng kidlat. Ang pasukan sa base ay unti-unting bumubukas dahil sa pagkasira ng mga elektron-ikong aparato. Tunay ngang bumukas ang pinto ng tagumpay. "Tara na." Mahinahong sabi ni Terence, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Tumalon siya mula sa kanyang lumilipad na spirit beast at pumasok sa base. Ngumisi si Trevor at naisip, ako ang may kasalanan. Kung hindi, paano mo mahahanap ang lokasyon nila? Nang makitang nawala na ang figure ni Terence sa pasukan, naramdaman ni Trevor na imposibleng patayin si Terence sa pagkakataong ito, kaya mas mabuting gumanap ng maayos para sa hinaharap. Dali-dali siyang tumalon mula sa lumilipad na spirit beast at sumunod kay Terence papasok. Pagpasok sa gitnang base, ang pandaman ni Terence ay lubos na lumawak, na agad na nasakop ang buong base. Mas epektibo ito kaysa sa anumang surveillance camera. Sa totoo lang, medyo nagulat si Terence sa mga pamamaraan ng Central. Bukod sa lahat ng iba pa, ang katotohanang ang sci-fi base na ito ay maaaring itayo at gamitin sa napakaikling panahon ay kahanga-hanga na. Hindi pa kasama rito, nakagawa sila ng patuloy na mga tagumpay sa kanilang pananaliksik, hanggang sa umabot pa sa yugto ng Profound. Tiyak na magiging malaking problema sila para kay Terence sa hinaharap. Matapos suriin ang buong base gamit ang kanyang spirit sense, nagbago ang ekspresyon ni Terence. Natuklasan niya na sa isa sa mga control room, nakapatay si Darwin ng ilang tao at pinapatay ang ilang switch. Nandito rin pala si Darwin. Hindi nakakapagtaka na tila walang mga panlaban pagkatapos pumasok. Dapat ay isinara na ito ni Darwin. Ngumiti si Terence habang bumubulong sa sarili. Kumislap ang kanyang katawan at mabilis na pumasok sa silid ni Darwin. "Boss Terence. Ang tagal nating hindi nagkita." Lumingon si Darwin at sinabing may nasasabik na ekspresyon. "Darwin, ang hirap mo nitong mga nakaraang araw." Lumapit si Terence nang may mainit na ngiti at tinapik ang balikat ni Darwin. Tumanggaw siya, "Hindi naman masama, nasa tugatog ka na ng foundation stage. Mukhang maayos naman ang takbo ng trabaho mo rito." Tumawa si Darwin, "Ayos lang."
Ang tanging gamot na makakapagpalakas ng isang tao nang walang anumang side effect ay ang gamot na sinasaliksik ng sentro. Gayunpaman, isa lamang akong magandang bata na walang lakas sa pakikipaglaban. Mas magaling ang mga taong nakapaligid sa iyo. Naisip ni Terence na sina Chester, Amara, at ang iba pa ay hindi kasing lakas niya. Hindi niya lang sila pinataas ang antas, kundi hinayaan niya silang magsanay ng mag-isa para magkaroon sila ng matibay na pundasyon. Darwin, tinulungan mo ba ako dahil nakita mo ako rito? Casual na tanong ni Terence. Hindi na nakahanap ng iba pang tao sa base ang kanyang spirit sense. Gaya ng inaasahan, kinuha ni na Janpeng at Dustin ang halos lahat ng lakas sa pakikipaglaban. Ngumiti si Darwin at tumango. Tama. Dahil din sa kakaunti ang tao sa base kaya ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Kung hindi sana ako nang ahas na gumalaw ng ganoon casual. Hindi ikaw ang namamahala sa base na ito, di ba? Tanong ni Terence na may pagtataka. Nakumpirma na ang lokasyon ng asul na ahas, at hindi naman nanganganib ang buhay nito sa ngayon. Hindi nagmamadaling umalis si Terence, kaya nagpatuloy siya sa pakikipag-usap kay Darwin. Paano ko naman magagawa? Sa totoo lang, ako lang ang pinuno ng security team. Walang itinatago si Darwin. Itinuro niya ang mga komplikadong control panel at sinabing, hindi ko makokontrol ang mga device na ito kung hindi. Ang namamahala dito ay ang doktor na nakasalamin, isa sa mga nakatataas sa gitna. Nakatanggap siya ng senyales na bumagsak ang flying saucer ni Janpeng kaya nagmadali siyang sumaklolo. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataong umatake. Bakit bumagsak ang flying saucer ng Snow Sword? Siyempre, dahil iyon kay Terence. Alam na alam ito ni Darwin na namamahala sa seguridad ng base at mas lalo pa niyang hinangaan si Terence. 5,638. Sa simula, gumamit si Terence ng ilang mga pamamaraan upang kontrolin si Darwin. Sa totoo lang, ayaw ni Darwin na kontrolin ni Terence noong panahong iyon. Kalaunan, dahil sa mga benepisyo kaya patuloy na sinundan ni Darwin si Terence. Ngayon, lubos nang nakumbinsi si Darwin kay Terence at handang maglingkod kay Terence. Tanging si Darwin mismo ang nakakaalam ng paglalakbay ng kanyang puso at isipan. Tiningnan ni Terence ang mga bangkay sa lupa at casual na gumamit ng kaunting refinement fire para sirain ang ebidensya. Pagkatapos ay humarap siya kay Darwin, aaminin ko na napatay ko ang mga taong ito. Kung maaari, umalis ka muna sa base at maghanap ng dahilan mamaya para maiwasan ang hinala ng Central. Boss Terence, huwag kang mag-alala, alam ko na ang gagawin. Nakangiting sagot ni Darwin. Naantig siya. Mula sa maliliit na detalyeng ito, nakita niyang talagang nagmamalasakit sa kanya si Terence. Tamang desisyon ang sumunod sa isang boss na tulad nito. Inilabas ni Trevor ang ulo niya sa pinto at tumingin sa paligid, ngunit agad siyang umatras. Mahina ang boses na tanong ni Darwin, Boss Terence, maaasahan ba itong lalaking dinala mo? Kung ibang tao iyon, hindi sana nagtanong si Darwin. Walang dapat ikahiya kung mga tagasunod sila ni Terence, ngunit ang palihim na pag-uugali ni Trevor ay nagparamdam kay Darwin na hindi siya maaasahan. Napakamot sa ulo si Terence sa tanong na ito. Ang buhay ni Trevor ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence, kaya dapat ay isa siyang lubos na maaasahang tao. Gayunpaman, naramdaman ni Terence na ang brain circuit ni Trevor ay naiiba sa iba. Hindi niya alam kung kailan nagkamali ang kanyang utak. Posible nga iyon. Hoy, bata, anong sinasabi mo? Sinusubukan mo bang maghasik ng gulo sa pagitan namin ng aking Panginoon? Tanga ka, Darwin, huwag mong isipin na dahil lang sa nagbago ako ng anyo, hindi na kita makikilala. Si Trevor, na nasa pinto, ay muling inilabas ang ulo at sinabi ng may mabangis na tingin. Ano ba to? Naguluhan si Darwin. Sino ang nakakakilala sa'yo? Nakita na ba kita dati? Huwag mo siyang alalahanin, Darwin, hinimas ni Terence ang noo niya. Medyo maaasahan ang lalaking ito. Biglang nagmukhang mayabang si Trevor at sumulyap kay Darwin ng may pagka-provokatibo. Sa loob-loob niya, naisip niya, syempre maaasahan ako. Kapag nawala na ako sa kontrol mo, tiyak na papatayin kita.
Siya nga pala, ano ang sitwasyon ng drogang tubig na asul? Sa diwa ni Terence, ang asul na ahas ay nababalot ng iba't ibang uri ng alambre at mga test tube, napakakapal na hindi niya mabilang lahat ng sabay-sabay. Sapat na ito para mabaliw ang isang taong may trypophobia, kaya para makasiguro, kinailangan niyang tanungin si Darwin. Kumunat ang noo ni Darwin, Boss Terence, hindi ako masyadong sigurado tungkol dito, pero may narinig akong nagsabing ang lakas ng asul na ahas ay malakas na itinaas sa yugtong profound. Dahil ginawa ito gamit ang isang test drug, ang kondisyon nito ay napaka-unstable. Umaasa ito sa mga kagamitan at nutrient drugs para iligtas ang buhay nito. Kung aalisin natin ang mga alambre at test tube sa katawan nito, malamang na mamamatay ito agad. Hindi mo ba mabunot yan? Mukhang masakit ang ulo ni Terence, nakakaabala talaga ito. Kung ibabalik niya ang isang patay na asul na dragon, baka agad na magwala ang mga halimaw sa dagat. Pumasok lang si Trevor at walang pakialam na sinabi, "Guro, dahil sinabi niyang hindi natin ito maaaring bunutin, bawiin na lang natin ang lahat. Hanggat hindi mamamatay ang asul na dragon kapag ibinalik natin ito sa halimaw sa dagat, hindi na natin ito magiging responsibilidad." Kinailangan niyang aminin na ang walang hiyang ideya ni Trevor ay lubhang makabuluhan. Matapos itong pag-isipan, tumango si Terence, iyon lang ang paraan. Gamit ang purong chi ni Terence, kaya niyang subukang iligtas ang Blue Serpent, pero hindi siya sigurado kung gagana ito sa isang sea beast, lalo na sa isang binago ng Central. Hindi siya nang ahas na gumawa ng kahit ano bago siya makasiguro na kaya niyang iligtas ang Blue Serpent. Kung napatay niya ang asul na dragon ng baha, ang maliit na jangho ng sinaunang panahon ay matatapos. Walang dapat sayangin na oras. Trevor, sumama ka agad sa akin. Darwin, sundin mo agad ang plano mo para mawala ang hinala. Sa tingin ko babalik na ang doktor na nakasalamin. Ayaw harapin ni Terence ang grupo ng propesor sa oras na ito. Una, dahil ito sa asul na ahas, at pangalawa, mayroon silang lumilipad na platito. Kung maramdaman ng propesor si Terence sa base, magpapaputok siya ng ilang kanya ng laser mula sa langit o sasabog ang base mula sa malayo. Magiging malaking problema ito. Gusto sanang sumunod at tumulong ni Darwin noong una, ngunit pinalayas siya ni Trevor ng may paghamak. Sa mga salita ni Trevor, isa kang mahinang tao sa perpektong larangan ng pagtatatag ng foundation. Malaking tulong ka na kung hindi ka haad lang. Napakabilis ni na Terence at Trevor, at nakarating sila sa laboratorio sa loob lamang ng ilang paghinga. Nakita nila ang isang malaking silindrong bote ng salamin na puno ng mapusyaw na berdeng likido. Isang blue dragon ang lumulutang dito, na may iba't ibang uri ng alambre at test tube na nakasuksok sa katawan nito. Napansin ni Terence na kung gusto niyang ilipat ang silindro ng salamin, kailangan niyang siguraduhing hindi niya iiwan ang kagamitan sa gilid. Tila masyadong malaki ang proyektong ito. Bukod pa rito, hindi niya alam kung kakayanin ng mga aerial spirit beast ang bigat. Lumapit si Trevor sa bote at tiningnan ng Blue Dragon nang nakadilat ang mga mata. Pagkatapos ay kinatok niya ang baso gamit ang kanyang daliri at sinabing, "Hoy, hindi ka papatay, di ba? Nandito kami para iligtas ka. Kung hindi ka papatay, ipaalam mo sa akin. Kung hindi, ililibing na lang kita." Biglang nagmulat ng mga mata ang asul na dragon na nasa garapon na salamin at galit na tumingin kay Trevor. Halata na hindi ito natuwa sa mga sinabi ni Trevor. Naisip ni Terence, gaya ng inaasahan sa isang maharlika, ang ugali niyang ito ay talagang hindi mababa. Matapos itulak palayo si Trevor, bahagyang ngumiti si Terence, "Pinagkatiwalaan ako ng ahas sa dagat para iligtas ka, pero hindi ito madaling gawin ngayon. Ano ang masasabi mo sa sarili mong kalagayan?" Ilang beses na pinilipit ng asul dragon ang katawan nito, pagkatapos ay ibinuka ang bibig at sinabing, "Hindi ko rin alam. Tila may napakalakas na puwersa sa katawan ko, ngunit pakiramdam ko ay nanghihina rin ako. Tao, kung may iligtas mo ako, si Gushulan, ay magiging kapatid mo." Sumimangot si Trevor at bumulong, "Bihira ba iyon? Hindi maipagmamalaki ang pagkakaroon ng kapatid na halimaw sa dagat. Gayunpaman, tila napakalakas nito kapag nasa tubig."
Lumingon si Terence at tinitigan si Trevor. Tinikom ni Trevor ang kanyang bibig, isinumpa si Terence sa kanyang puso. Gusha, hindi ako sigurado kung maiiwan mo na itong garapon ngayon, kaya ang maibabalik ko lang ay ang mga gamit dito. Huwag kang gumalaw. Mag-iisip tayo kung paano ka ililigtas pagbalik natin. Sinubukan ni Terence na magsalita sa nakakakalmang tono, at gaya ng inaasahan, napakahusay nito sa pagpapakalma sa emosyon ni Gusha. Unti-unting tumigil sa pag-ikot si Gusha. Tumango siya at sinabing, "Salamat. Hanggat kaya mo akong iligtas, ako, si Gusha, ay tiyak na makikipagtulungan sa iyo." 5,639. Kung tungkol naman kay Trevor, hindi siya pinansin ni Gusha. Bilang isang halimaw sa dagat, siya ay talagang mapagmasid at alam kung sino ang may huling desisyon. Tumango si Terence at ibinalik ang kanyang mga kamay, na nagpapakita ng dalawang super alchemy bomb. Sa pagkakataong ito, idinagdag ni Terence ang kanyang sariling spirit sense, at mas mataas ang ratio, kaya mas madaling kontrolin ang direksyon ng pagsabog. Bago pa man makapag-react sina Trevor at Gusha, naihagis na ni Terence ang super alchemy bomb. Medyo magkalayo ang dalawang bomba, nakatagilid pataas, at sumabog palabas. Kasabay ng malakas na pagsabog, isang malaking butas ang tumusok sa buong itaas na gusali ng base. Hindi man lang nahulog ang sirang bahagi, ito ay tuluyang napunit sa pagsabog. Medyo natigilan si Trevor. Paulit-ulit na pinasigla ng lakas ni Terence ang kanyang impresyon. Sa pagitan ng pagpatay agad kay Terence o mahusay na pagganap at pagpatay kay Terence pagkatapos mag-level up, muling pinili ni Trevor ang huli. Siyempre, ang determinasyong ito ay tatagal lamang hanggang sa dumating ang susunod na pagkakataon para patayin si Terence. Humarap si Terence at sinuntok ang isang piraso ng lupa gamit ang lalagyang salamin bilang sentro, gamit ang kanyang chi para iangat ito. Naramdaman niyang maayos naman ang bigat pagkatapos itong subukan, kaya humarap siya kay Trevor daw at tumulong sa paglalagay ng kagamitan dito. Mabilis na inilipat ni Trevor ang lahat ng konektadong aparato sa lupa at ikinalat ang mga ito para mapanatili ni Terence ang kanyang balanse. Gayunpaman, iniisip pa rin niya kung nandito ba si Terence para iligtas ang halimaw sa dagat o para gibain ang bahay. Naghintay si Terence na mag-impake si Trevor at nagpalit sa kanyang anyong espiritu, ngunit hinawakan niya ang lupa gamit ang dalawang kamay at lumipad palabas ng butas. Hindi makalipad si Trevor, kaya tumalon na lamang siya rito at ipatawag ang dalawang lumilipad na espiritong halimaw. Lumapag ang dalawa sa kani-kanilang mga lumilipad na spirit beast at mabilis na lumipad patungo sa bayan ng Linford. Dahil nasa anyong espiritu pa rin si Terence, dinala niya ang buong bigat ng lupa sa kanyang katawan, kaya't ang kanyang lumilipad na spirit beast ay hindi gaanong mabigat dito at hindi man lang bumagal. Hindi naman sa hindi marunong lumipad si Terence, pero mahirap buhatin ang ganito kalaking lupain gamit ang kanyang espiritu. Tama lang ito. Pagkatapos ng kalahating araw, bumalik silang dalawa sa bayan ng Ying. Ang iba't ibang angkan at sekta ay nakabalik na sa kani-kanilang mga pwesto sa isang bahay tuluyan. Ang tanging nagtipon-tipon ay ang grupo ng halimaw sa dagat na pinamumunuan ng ahas sa dagat. Prinsipe Gusha, ayos ka lang ba? Nakita ng ahas dagat si Gusha sa loob ng garapon na salamin at agad na nagtanong ng may pag-aalala. Minulat ni Gusha ang kanyang mga mata at tumango. "Ah, si Snake Shikairo pala. Nabalitaan kong hiniling mo sa taong ito na iligtas ako. Maraming salamat." Mabilis na tumawa si Snake Shikairo. "Tungkulin ko yan. Isa pa, magkaibigan na tayo simula pa noong bata pa tayo. Hindi ko kayang panoorin kang magdusa. Hindi na ako magsasalita pa. Bilisan mo, mag-isip ka ng paraan para matulungan mo akong gawin itong garapon na ito." Pinilig ni Gusha ang kanyang katawan. Halata na sawang-sawa na siya sa garapon na ito. "Kuya Linford, hindi ba natin pwedeng alisin ang mga bagay na ito?" Bilang niya kay Terence. Hindi mo alam ang sitwasyon ni Gusha, kaya ka nagtatanong, mapait na ngumiti si Terence. "Anong sitwasyon?" Nagulat at nagtanong si Shizuru Yichiro ng may pagkalito. "Hindi mo ba nararamdaman ang aura ni Gusha?" Turo ni Terence sa kanya. Nasa maagang yugto na siya ng mahiwagang Ascension Realm.
Naramdaman ito ni Snake Kichiro sandali at medyo naiinggit na sinabi, nasa maagang yugto na talaga siya ng misteryosong Ascension Realm. 2 araw pa lang ang nakalipas at bumangon na siya mula sa maagang bagong Soul Stage patungo sa maagang misteryosong Ascension Stage. Nakinabang ang lalaking ito sa isang sakuna. Mahirap sabihin kung ito ay isang biyaya o isang sumpa. Gusto ng mga tao sa Central na gamitin ang mga gene ni Guxia para gawin ang fusion drug, kaya gumamit sila ng isang hindi matatag na experimental drug para itaas ang kanyang lakas sa Mystic Ascension Primary Stage muna bago kunin ang kanyang mga gene para magamit. Kung ito ay sa nascent soul primary stage lang ni Guxia, hindi nila magagawang gamitin ang gamot para makaakyat sa Mystic Ascension Primary Stage, mahinang sabi ni Terence. Oo, ganoon nga ang nangyari. Mabilis na tumango si Snake Shikairo, na may ekspresyong naiintindihan ko. Naiintindihan mo ba? Tanong ni Trevor habang nakayuko ang ulo. Hindi ko maintindihan. Pabigla-biglang umiling si Snake Shikairo. Kung hindi mo naiintindihan, bakit ka nagpapanggap na nakakaintindi? Pinaisip mo ako na hindi naman ako kasing tanga ng ahas sa dagat. Muntik na akong magduda sa buhay ko. Hindi pinansin ni Terence ang galit na si Trevor at nagpatuloy, ayos lang kung hindi mo maintindihan. Sa madaling salita, ang sentro ay lumikha ng isang uri ng gamot na maaaring sumulong sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Gayunpaman, mamamatay ang mga tao kung gagamitin nila ito. Kaya naman, nabihag nila si Guxia at ginamit ang malakas nitong pangangatawan bilang isang Royal Sea Beast upang pagsamahin ang gamot na ito. Bagamat hindi ito ganap na matagumpay, maaari na silang kumuha ng mga materyales mula sa katawan ni Guxia upang lumikha ng mas matatag, kumpleto, at makapangyarihang gamot upang matulungan ang mga taong cultivator sa sentro na makarating sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Napagpasyahan ito ni Terence matapos niyang pagsamahin ang mga salita ni Darwin at ang sarili niyang mga salita. Hindi niya ito mapatunayan, ngunit naniniwala siyang dapat itong maging malapit sa katotohanan. Biglang natauhan si Shikairo ng ahas. Naiintindihan ko na ngayon. Kaya, ang kalagayan ni Guxia ay napakapabago-bago ngayon. Bagamat pinalakas ng Gayuma ang kanyang lakas, sinira rin nito ang katawan ni Guxia. Ang mga bagay sa kanyang katawan ay ginamit upang iligtas ang kanyang buhay. Tama, napakatalino mo. Kung aalisin natin ang mga bagay na iyan, malamang mamamatay agad si Guxia. Ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ibinalik ni Terence si Guxia para iwan ang problemang ito kay Yilang para lutesin. Hindi. Agad na umiling si Shikairo. Kung gayon, mas mabuting huwag ko na lang itong bunutin. Kung mamatay si Guxia, ililibing ako kasama niya. Snake Shikairo, kapatid ko pa rin ba kayo? Malakas na panaghoy ni Guxia. Halatang hindi siya nasiyahan sa mga sinabi ni Snake Shikairo. Lumingon si Snake Shikairo at sinubukang kumbinsihin siya, Guxia, huwag kang mainas. Ginagawa ko ito para sa iyong ikabubuti. Tingnan mo, dinudugo ka kapag naiinis ka. Dinudugo ka. P*K, bakit ka dinudugo? Nagulat din si Terence. Mabilis siyang lumingon at nakitang dumudugo si Guxia mula sa parehong bahagi kung saan nasaksak ang mga bagay na iyon sa kanyang katawan. Kung 1 o 2 batik lang iyon, malamang wala siyang pakialam. Pero dahil sa sobrang laki ng dumudugo, nagsisimula ng magbago ang kulay ng buong tangke ng salamin. Talagang hindi maganda ang sitwasyon. Guxia, nagkaroon na ba ng ganitong sitwasyon dati? Hindi natarante si Terence na natili siyang kalmado at agad na naunawaan ang mahalagang isyu. Hindi pa nangyari ang ganitong sitwasyon. May bahid ng takot ang boses ni Guxia. Kung tutuusin, itinuturing pa rin siyang isang binata sa gitna ng mga halimaw sa dagat. Habang nagsasalita siya, bumilis ang daloy ng kanyang dugo. Nagpapakita pa nga ng mga senyales ng panginginig ang katawan ni Guxia. 5,640. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Natatarante si Ichiro, hindi na kasing kalmado noong una nilang nakilala si Terence. Tutal, maganda naman ang relasyon nila ni Guxia, at miyembro rin siya ng maharlikang pamilya. Hindi siya masisisi sa pagkawala ng kanyang kahinahunan.
Alam ni Terence na hindi siya maaaring umasa kay Snake Ichiro para magdesisyon ngayon. Kung hahayaan niyang patuloy na dumyugo si Gusha, malamang mamamatay siya rito. Bagamat nailigtas na ni Terence si Gusha gaya ng ipinangako, at wala na siyang magagawa kahit mamatay pa si Gusha, nasa harap pa rin siya ni Terence. Malulungkot siya kung hindi siya gagawa ng anumang hakbang. Dodge! Sigaw ni Terence sa mahinang boses at itinulak silang dalawa sa gilid. Pagkatapos ay sinuntok niya ang garapon na salamin. Laking gulat ni Terence nang hindi man lang natinag ang baso dahil sa suntok na puno ng enerhiya, malinaw na hindi lang basta ordinaryong baso ang baso. Walang oras si Terence para mag-isip at sumuntok muli. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kamao ay nababalot ng isang patong ng 5 elemento na may intensyong pumatay. Sa wakas ay nabasag niya ang garapon na salamin. Agad na lumabas ang likido sa loob, pinunit ang butas. Sumugod palabas si Gusha dala ang tubig. Hindi alintana ni Terence ang basa niyang damit at inalalayan si Gusha. Kumuha siya ng ilang gamot at dinurog ang mga ito para ipahid sa katawan ni Gusha. Mas madali pa para sa kanya ang inumin ang mga ito, ibinoko na lang niya si Gusha at ibinuhos. Hindi siya sigurado kung gagana ito, kaya hindi niya tinangkang bunutin lahat ng sabay-sabay. Naglagay lang siya ng kaunting gamot sa mga bahaging natanggal pero minimal lang ang epekto. Bagamat halos lahat ng tableta ni Terence ay may pinakamataas na kalidad, ang sugat na malapit ng gumaling ay muling mabibiyak na parang may di nakikitang puwersang pumipigil sa epekto ng tableta. Bakit ganito? Bakit hindi man lang mapigilan ng tableta mo ang pagdurugo? Puno pa rin ng pag-asa si Kilang habang pinapanood si Terence na pagalingin si Gusha, ngunit muli siyang nalugmok sa kaguluhan. Nanginig ng malakas si Gusha ng ilang beses, pagkatapos ay biglang humagulgol. Tutal, isa pa lamang siyang binata noon. Nang maramdaman niyang malapit na siyang mamatay, hindi na niya matiis ang matinding takot. Shake Shikairo, ayoko pang mamatay. Iligtas mo ako. Malakas na sigaw ni Gusha, ngunit malinaw na maririnig ang panghihina sa kanyang boses na hindi maitago. Napuno ng pait ang mukha ni Shikairo na ahas. Naisip niya, ayaw mo pang mamatay, ayaw ko ring mamatay. Malinaw na iniligtas niya ito, pero ngayon ay namamatay na siya sa harap nito. Ang mailibing kasama nito ay hindi isang bagay na basta-basta masasabi. Kuya Linford, may ideya ka ba? Bilasan mo at iligtas mo siya. Tunay na balisa si Shiichiro. Sa simula, malaking tulong sana ang pagliligtas kay Gusha. Hindi naman malaking problema kung hindi siya maliligtas. Hindi naman siya maaapektuhan, Shiichiro. Gayunpaman, malinaw na nailigtas si Gusha, ngunit namatay siya sa harap ng ahas na Shikairo. Medyo hindi malinaw ang sitwasyon. Walang tinatawag na pagkakasundo sa lahi ng mga halimaw sa dagat. Ang batas ng gubat ang pinakapangunahing batas. Kahit malapit sila at magkamag-anak, walang naniwala sa kanya. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon ni Gusha. Hindi nakapakipakinabang ang mga tableta. Ang tanging pagkakataon ni Terence ay ang sarili niyang purong chi. Subukan ko, pero hindi ko magagarantiya ang resulta. Pinili ni Terence na tumulong sa huli. Tutal, maganda ang kutob niya kay Gusha, at malaki na rin ang naitulong sa kanya ni Ichiro noon. Tuwang-tuwa si Kilang. Para siyang nalulunod na nakahanap ng huling dayami dahil sa mga sinabi ni Terence. Mabilis siyang tumango, Kuya Linford, subukan mo. Ano man ang maging resulta, ako, si Snake Shikairo, ay aalalahanan ang mga pakinabang mo. Tumigil sa pag-iyak si Gusha nang marinig niyang maaaring may paraan si Terence. Kinakabahan niyang tiningnan si Terence, hindi man lang itinago ang pag-asa sa mga mata nito. Nahulaan ni Terence na hindi na makakatagal si Gusha. Tumigil siya sa pag-aatubili at sinabi kay Kilang, kung gayon, dadalhin ko si Gusha para maghanap ng tahimik na silid para gamutin ang kanyang mga pinsala. Sina Snake Ichiro at Trevor ay magbabantay sa labas. Gusto sana siyang sabihin ni Ichiro na manatili na lang dito at pagalingin si Gusha, at walang mang-istorbo sa kanya, pero pinilit niya ang sarili na tumigil. Tutal, ang lahat ng pag-asa niya ay nasa Terence na ngayon, at ayaw niyang malungkot si Terence. Kuya Linford, aabalahin pa kita kung ganoon.
Maghanap ka agad ng tahimik na kwarto. Alam na ni Shinichiro ang gagawin kaya tinawag niya ang isang higanteng alimango para buhatin si Gusha, kasunod si Terence papunta sa kwarto. Maraming kwarto sa bayan ng Pai, at hindi na kailangang maghanap pa. May mga bakanteng kwarto sa gilid, at ayaw ni Terence na may makakita sa kanya na ginagamot si Gusha, kaya wala siyang dapat ikapilit. Matapos dalhin ni Terence si Gusha sa bakanteng silid, sina Trevor at ang Serpent Shikairo ng dagat ay parang dalawang Diyos na nagbabantay sa magkabilang panig. Mga halimaw man o tao, lahat sila ay itinaboy palayo. Naglagay pa sila ng isang patong ng depensa ng banal na sentido, na humaharang sa anumang posibleng pagsilip ng banal na sentido. Medyo bumagal ang daloy ng dugo mula sa mga sugat ni Gusha, ngunit hindi ito dahil sa bumuti na ang pinsala. Sa kabaligtaran, ito ang hindi maiiwasang resulta ng pagkawala ng napakaraming dugo sa katawan ni Gusha. Kapag hindi na makalabas ang dugo, tuluyan nang mawawala si Gusha. Seryoso ang ekspresyon ni Terence habang inilalagay ang kanyang kamay sa makapal na katawan ni Gusha, na nagpapadala ng walang katapusang chi. Gayunpaman, ang chi na palaging gumagana ay hindi kayang pagalingin ang sugat ni Gusha sa pagkakataong ito. Ano ito? Sa totoo lang, napakatibay nito na humahadlang sa paggaling ng sugat. Kumunat ang noo ni Terence. Epektibo ang chi, ngunit may kakaibang puwersang umiikot sa mga sugat ni Gusha. Kayang pagalingin ng chi ang mga sugat, ngunit malapit na itong mawasak ng kakaibang puwersa. Masyadong mabilis ang proseso, at tila walang kakaiba sa unang tingin. Para bang hindi gumana ang paggaling ni Terence. Mabuti na lang at matapos makapasok ang all-purpose true chi sa katawan ni Gusha, ang pagkawala ng dugo ay nabawi ng mahigit kalahati. Hindi na nanghina si Gusha at sa wakas ay nakabawi ng kaunti. Kapatid na Linford, ako, si Gusha, ay nagpapasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa pagtulong mo sa akin na iligtas ako. Itinaas ni Gusha ang kanyang ulo at nagpasalamat kay Terence, nabalitaan ko na kikilalanin ninyong mga tao ang mga tunay ninyong iginagalang bilang inyong amo at susundin ang kanilang mga utos. Kung may iligtas ninyo ang buhay ko sa pagkakataong ito, ako, si Gusha, ay handang kilalanin kayo bilang aking amo. Huwag ka nang magsalita, magpahinga ka muna. Mag-uusap tayo kapag bumuti ka na, nakangiting sabi ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.